basahin po natin ang Marcos chapter 8 verse 22 to 26. Marcos chapter 8 verse 22 to 26. Sabay-sabay po tayo magbasa. Pagdating nila sa Bethsaida, may mga nagdala isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmaawa sila ng nakakainuin niya upang makakakita. Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas sa Bethsaida. Pagdating niya sa Bethsaida, pagkatapos sinabi niya sa pamilya niya at sa kanang may nakikita ka. Tumingala ang lalaki at sinabi, nakakakita na po ako ng mga tao, pero para sila ng mga punong kahoy na lumalakad. Kaya binila ko ni Jesus ang mga ganyan ng bulag. Pagkatapos tumingin ulit ang lalaki at lumanan ang kanyang paningin. Bago siya pinabili ni Jesus sa pinaginahan siya, wala na nang bumalik sa Bethsaida. Praise God po. So, the scripture says, Jesus healed every disease and sickness among the people. Amen. Amen? Makikita po natin sa Biblia, ang ilang halimbawa na ang Panginoong Jesus ay nagpagaling talaga ng kahit anong karamdaman. Naniniwala ka kayo? Amen. Sa Lucas chapter 8, makikita po doon na nagpagaling ang Panginoong Jesus. Hindi na po natin babasahin. Nagpagaling po ang Panginoong Jesus sa isang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. At hindi lang ito isang masamang espiritu, kundi marami ang masamang espiritu na sumapi sa lalaking ito. Ang sabi nga ay kawan na masamang espiritu kasi nga madami ang sumapi sa lalaking ito. Kaya yung sinalubong ng lalaking ito, ang Panginoong Jesus, at sinabi ng Panginoong Jesus sa lalaking itusan niya ang lalaking ito, yung masamang espiritu na lumabas sa katawan ng lalaki, at agad-agad lumabas at lumipat po ang kawan ng masamang espiritu sa mga kawan ng baboy. Naglilipatan po yan. Yung inutusan ng Panginoon na lumabas sa katawan ng lalaki. Makikita din natin sa Lucas chapter 8, yung isang kwento ng babaeng 12 taon nang dinudugo. Ano kayang pakiramdam ng dinudugo? Dinudugo. Itong babae ito hindi dinudugo ng isang linggo, hindi isang buwan, hindi isang taon, kundi 12 taong dinudugo. Gaano po kaya, kung isipin natin, gaano kahirap ang duguin ng 12 taon? Di po ba? Kung yung ibang mga babae nakakaras ng irregular sa kanilang dalaw at inaabot ng ilang buwan at hindi magandang pakiramdam sa kanila, tama po ba? Pero how much more yung dinudugo ka ng 12 years? 12 taon. Kahit sinong babae siguro walang magnanais na makaranas ng ganong katagal. Tama po? At sinasabing naubos na po ang kanyang ari-arian. Ito pa ang masakit Bukod sa mahirap na sitwasyon, ay naubos pa yung kanyang ari-arian para lang sa pagpapagamot ng kanyang sakit. And it ended up na hindi mapagaling-galing ang babaeng ito. Hindi talaga mapagaling-galing ng kahit sino man yung kanyang sakit na dinurugo ng 12 taon. At noong ang Panginoong Jesus is on His way papunta sa bahay ni Jairus, ay nagsisiksikan po ang mga tao. Kaya itong babaeng ito hindi makalapit ng maayos sa Panginoong Jesus. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon na lumapit sa Panginoong Jesus, nakapunta po siya sa likuran ng Panginoong Jesus, at siksikan pa rin ang tao, ang nahawakan lang niya ay laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. At alam nyo, the moment yung hinipo niya, yung nakahipo siya ng laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus, bigla, agad-agad, gumaling, huminto ang pagdurugo ng babae. 12 years na naghintay, yung nakahipo sa laylayan ng Diyos, yung 12 years na yun na paghihirap,
parang bulang nawala, agad-agad nawala. Amen? At habang isip pa, at makita pa rin natin sa Lucas chapter 8, at habang binabaptas ng Panginoong Jesus ang daan papunta sa bahay ni Jairus, kasi nga si Jairus, ang anak po ni Jairus na anak na babaeng bata ay meron din pong karamdaman. Kaya papunta rin doon ang Panginoong Jesus. At yung nasa daan pa ang Panginoong Jesus, may nagbalita kay Jairus. Anong balita? Ay, namatay na po yung anak ninyo. Namatay na, hindi inabot ng Panginoong Jesus. Kaya nga, yung dumating ang Panginoong Jesus sa bahay ni Jairus, ay nandun na yung batang babae, nakahimlay na, at wala nang buhay. Wala na siyang buhay. Sabi ng Panginoong Jesus, natutulog lang yan, at nagtawanan nga yung mga tao doon. Ano ba yun? Nagbibiro kaya itong Panginoong Jesus? Natutulog? Kaya napatawa yung mga, yung mga tao. Pero alam nyo, yung kinuha ng Panginoong Jesus, yung kamay ng batang babae, at sinabi niya na, yung hinawakan ng Panginoong Jesus, yung kamay ng bata na babae, at sinabihang, bumangon ka. Alam nyo nangyari? Bumangon yung batang babae. Amen. Take note, nagkaroon ng karamdaman, namatay sa karamdaman, pero binuhay ng Panginoong Jesus. Amen. Mula sa kamatayan, hindi na pinag-usapan yung pagpapagaling, kundi binuhay na mula sa kamatayan. Sa John chapter 11, parang ganun din yung istorya ni Lazarus. Kilala niyo si Lazarus? Halos naman din ang nangyari. Na nakarating ang balita sa Panginoong Jesus na may malabhang karamdaman si Lazarus. Ang sabi kibit balikat lang yun ng Panginoong Jesus. Hindi siya agad-agad na pinuntahan niya si Lazarus. Take note, malapit na kaibigan ng Panginoong Jesus si Lazarus, pero yung nabalitaan niyang may malubhang sakit si Lazarus, hindi siya nagmadaling pumunta kay Lazarus para pagalingin si Lazarus. Okay? Tapos, yung nakarating ang Panginoong Jesus sa lugar ni Lazarus, it's too late. Bakit? Kasi yung nakarating ang Panginoong Jesus at ang mga alagad sa lugar ni Lazarus, 4 na araw nang patay si Lazarus. 4 na araw na. Ano kaya ang yung kaninong bata, yung batang babae, medyo bago-bago pa di ba? Siguro couple of hours lang ang nakalipas, pero this time mas matindi. Bakit? Umabot ng 4 na araw na patay. And kapag 4 na araw, actually 3 araw pa lang nag-uumpisa ng mabulok ang katawan. Tama? Pero 4 na araw to, kaya nga sabi ng kapatid ni Lazarus, bubuksan pa ba po ninyo ang pintuan ng libingan, mangangamay na po yan. Tama? Kasi 4 years na. Pero sinabi ng Diyos, ng Panginoong Jesus, buksan ang libingan, nanalangin ang Panginoong Jesus sa Diyos, at pagkatapos manalangin, sumigaw ang Panginoong Jesus, Lazarus! Lumabas ka! Sumigaw ang Panginoong Jesus. At alam nyo, pagkasigaw, lumabas si Lazarus. Na actually, meron pa ng tapal Tapal sa kamay, may tapal pa sa paa, at may taklog pa sa mukha. Noon pa man pala, uso ng mami. Nagtakbuhan kaya mga tao doon. Diba? Sabi nga ng Panginoong Jesus, kalagan nyo ng para makalakad siya. Imagine, isipin natin, ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Marami ang sumapit doon sa lalaki na masamang espiritu, marami po yun pero yung pinalais niya saglit, yung maraming yun, lahat nawala. Okay? Yung matagal na dinurugo ang babae, ang tagal-tagal, 12 years, pero yung nakahipo ng laylayin ang babae sa isang iglap, nawala. At ito nga namatay, at lalo na si Lazarus,
4 na araw nabubulok na. Pero yung sumigaw ang Panginoong Jesus, Lazarus, lumabas ka! Lumabas itong si Lazarus na ito. Sa isang saglit lang. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi nga, kung babalikan natin yung talata na binasa natin, yung talata kasi binasa natin sa Marcos chapter 8, ay isa pa rin na istorya ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus. Pero, gusto kong itanong sa inyo, may napansin ba kayo sa Marcos chapter 8 na binasa natin kung paano nagpagaling ang Panginoong Jesus? May napansin ba kayo? Nasa palagay nyo? Hindi pa kumapalagay, Pastor. Napansin ba kayo? Actually, yung namatay na nga, kaya pang buhay ng Panginoong Jesus. Sakit pa kaya ang hindi niya kayang gawin? Tama? Kaya nga, walang sakit o karamdaman ang hindi kayang pagalingin ng Panginoong Jesus. Amen. Naalala ko ngayon, nagka-COVID kami. Alam niyo ba, na 2 beses kami nagkaroon ng COVID ng aking pamilya. Ito'y bagong sakit, di po ba? COVID. Pero kahit bagong sakit, kayang pagalingin ng Panginoon. At nakaranas kami ng 2 beses rin kami pinagaling ng Panginoong Jesus sa COVID. Amen? Kaya talaga na walang imposible sa Diyos, lalo na sa pagpapagaling. Katulad ng Mark chapter 8, verse 20-26. At ang gusto kong bagitin sa inyo yung kakaibang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus. Kasi makikita natin dito yung pagkakaiba doon sa mga naunang istoryang sinabi ko sa inyo. Ano, may idea ba kayo ng pagkakaiba? Meron siyang ginamit. Okay, tama po yun. Okay. The one thing that we can notice, ready na ba kayo? The one thing that we can notice is that it took a long procedure to completely heal the blind man. Parang natagalan yung proseso, humaba yung proseso. Kasi yung mga nauna natin binanggit, agad-agad gumaling, agad-agad umalis yung mga masasamang espiritu, agad-agad nabuhay si Lazarus. Pero tingnan natin, yung verse 22-23, anong makikita natin doon? Actually, the whole Mark chapter 8, verse 20-26, di ba, nandoon maraming proseso ginawa ang ating Panginoong Jesus. So nakita natin doon yung mahabang proseso. Ano yung mahabang proseso? Ano yung makikita natin sa verse 22-23? Ang sabi doon, pagdating nila sa Bethsaida, may mga tao nagdala ng isang lalaking bulate, Jesus, na makawa sila na kung maaari po niya bulag upang makakita. Kaya, inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Bethsaida. Number 1, inakay, ang isang proseso, inakay ng Panginoong Jesus ang bulag palabas sa Bethsaida. Kaya ang tanong dito, bakit hindi agad pinagaling ng Panginoong Jesus ang lalaki sa Bethsaida? Hindi ba kayo pagalingin ng Panginoon agad-agad kung saan nakatayo ang lalaking ito? Nasa Bethsaida po sila. Pero bakit kinailangan pa ng Panginoong Jesus na ilabas ang lalaking ito sa Bethsaida? Bakit kaya? Ano kaya ang meron sa Bethsaida? Bakit ayaw doon pagilingin ng Panginoong Jesus ang lalaki? Ang tanong, meron ba pinipiling lugar ang Panginoong Jesus sa pagpapagaling? Sabi ni Soriel, wala daw. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin kung ano ba ang meron sa Bethsaida. Mateo chapter 11, verse 20-22. Mateo chapter 11, verse 20-22. Pagkatapos niligsan ni Jesus ang mga bayan na kasaksi ng maraming himalas na kanyang ginawa,
dahil hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi din, nakakaawa kayo mga taga-Corazin, nakakaawa rin kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana sila nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita kanilang pagsisisi. Kaya tandaan ninyo, sa araw ng pag-uupo, mas mabigat ang parusa na ang tatanggapin ninyo kaysa mga taga-Tyre at taga-Sidon. Alam niyo po, ang Corazin at Bethsaida ay parte ng Israel. Parte po yan ng Israel, ng Corazin at Bethsaida. At sa bayan ito, marami ang nakasaksi sa himalang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kasama na po dyan yung mga pagpapagaling. Nasaksihan po ng bayang yan. Kaya nga lamang sa kabila ng nakita nila, sa kabila ng nasaksihan nila ang himalang ginawa ng Panginoong Yesus, hindi po sila nagsisi sa kanilang kasalanan. Kaya nga inihabi ng Panginoong Yesus ang Bethsaida at Corazin sa bayan ng Tyre at Sidon. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana sila nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Alam niyo, ang Tyre at Sidon approximately 14 to 19 kilometers away from the border of Israel. At ang Tyre at Sidon po ay bayan ng Lebanon. Nasa Lebanon yan. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, itong bayan ito ay mga pagano. Pagano po yan? Pagan city, pagan town. Pero alam niyo, tinulugsa na Panginoong Jesus ang taga-Bethsaida at mas kinumpara pa, alam ng Diyos na sa bayang ito kahit pagano, ay mas maniniwala pa sila sa Panginoong Jesus kapag nagpakita sila ng himala kumpara sa mismong bayan ng Israel, ang Bethsaida, na nakakita na nga ng maraming himala, hindi pa rin sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. At kung titingnan natin, ano bang klaseng tao ang nasa Bethsaida? Bakit gano'n na lang ang pagtutuliksa ng Panginoong Jesus sa kanila? Kung aatras po tayo ng talata, makikita natin sa verse 16 to 19, basahin ko po. Sa anong bagay ko maiambing ang henerasyong ito, katulad sila ng mga bata na nakaupo sa plaza na sinasabi sa kanilang kalaro, tinugtugan namin kayo ng tutungin pakasal pero hindi kayo sumayaw. Umawi kami ng awit para sa patay pero hindi kayo umiyak. Katulad nyo nila ang mga tao ngayon dahil ang dumating dito si Juan Bautista po ito. Nakita nila nag-aayuno siya at hindi umiinom ng alak, kaya sinabi nila sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita nila kumakain ako at umiinom, at sinabi naman nila, ang taong iyan ay matakaw at lasenggo at kaibigan ng mga maniningil na buwis at iba pang makasalanan. Ganun pa man, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon na tama ang ipinapagawa ng Diyos sa amin. So nakita niyo na ba kung anong klaseng tao ang mga taga-Bethsaida? Si Juan Bautista, nag-aayuno, hindi umiinom ng alak, napagbintangan pag sinasaniban ng masamang espiritu. Hindi ba mas kapanipaniwala yung pasuray-suray ka sa kalsada at lasing? Mukhang sinaniban siya ng masamang espiritu. Di ba? Mas kapanipaniwala pa nga yun. Pero yung nag-aayuno ka, nagpa-fasting ka lang naman at hindi nga umiinom ng alak, yung pa tinawag na sinasaniban ng masamang espiritu. Di ba? Kapanipaniwala ba yung kanilang kaisipan? Di ba? Mas maiintindihan mo yung mga lasenggo sa kalsada na talagang pasuray-suray at takaw-away. Mas maiintindihan mo pa na maaari nga na sinapihan ng masamang espiritu. Pero yung si Juan Bautista,
na nag-aayun at hindi uminom ng alak, hindi naman nakikipag-away, yung pa ang tinawag na sinasaniban ng Santo Espiritu. Ang Panginoong Hesus nga hindi nakaligtas sa mga taga-Betsaida. Nakipag-usap lang sa mga manginingin ng buwis, ay ano na yung paratang sa Panginoong Hesus? Na ang Panginoong Hesus daw ay matakaw, lasenggo, at kaibigan na manginingin ng buwis. Hindi ba pwedeng nakikipag-usap lang? Hindi ba pwedeng bumisita lang muna at talagang hinusgahan na agad ang Panginoong Hesus? So, naiintindihan nyo ba? Naiintindihan nyo na ba kung ano ang klase ng tao ng taga-Betsaida? Kaya ganun na lang ang pagtutuliksa ng Panginoong Hesus sa bayang ito. Sa madaling salita, hindi nga sila nagsisi, they did not repent, hindi na nga nila binago ang kanilang kaisipan, and they also did not recognize that Jesus is their Messiah. Hindi nila kinilala ang Panginoong Hesus na siya ang Kristo at tagapagligtas nila. Sa kabila ng nakita nila mga himalang ginawa ng ating Diyos, hindi pa rin sila niniwala. They keep on doing ng mga bagay na makasalanan. They keep on sinning without repenting. Ganyan ang taga-Betsaida. So, kung pagagalingin ng Panginoong Hesus ang lalaking bulag na ito sa Betsaida, sa palagay nyo, it makes sense ba? Magkakaroon ba ng katuturan sa mga tao doon yung pagpapagaling? Hindi. Bakit? Tinawag nga nila si Juan Bautista na nahilig sa isang solo na sinapian ng masamang espiritu. How much more ang Panginoon? Pinagaling ng Panginoong Hesus kasi yung Panginoong Hesus yan. Sinasapian din yung masamang espiritu. Ganyan ka ang kaisipan ng mga taga-Betsaida. Kaya, may katuturan, ilabas na lang ng Panginoong Hesus ang lalaking bulag na ito sa labas ng Betsaida. It makes sense, di ba? May katuturan na ngayon. Kanina, di ba? May katuturan na. Kasi nga, ang Betsaida symbolizes sin place. Sinisimbolo ito ng isang makasalanang lugar. Mas mabuti sa lalaki na wag doon siya pagalingin. Baka maapektuhan pa siya ng mga taong nakapaligid, ng mga taong makakakita sa kanila. Makasalanang bayan. Kasi nga, ang mga tao doon ay mga makakasalanan, matitigas ang ulo. Nais ng Panginoong Hesus na maranasan ng lalaking bulag na ito ang himalang gagawin niya. Kaya nga ang gusto niya, ialis siya sa makasalanang lugar. Kasi alam niyo, ang gusto ng Diyos, Jesus knows the best place for the man to experience His miracle. Alam ng Diyos kung saan ang mas makakabuti sa lalaking ito nung maranasan niya ang pagkilos ng Diyos, ang himalang gagawin ng Diyos. Amen. Amen? Alam nyo, ang kasalanan ay may kaugnayan sa, actually, ang karamdaman ay may kaugnayan sa ating kasalanan. Alam nyo ba yun? Ulitin ko ha. Ang karamdaman ay may kaugnayan sa ating kasalanan. Kasi isa po yan sa pagpapalo na ginagamit ng ating Diyos. Psalm chapter 38 verse 3. Psalm chapter 38 verse 3. Dahil sa galit nyo sa akin, nanlupaypay ang aking katawan. Sumasakit ang buong katawan ko dahil sa aking mga kasalanan. Kaya nga, may kaugnayan ang ating karamdaman sa ating kasalanan. Juan chapter 9 verse 2, tinanong si Jesus sa mga tagasunod niya,
Guro, sino po ba nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? See? May kaugnayan ang kasalanan sa karamdaman. At isa yung paraan ng Diyos kung papaluin ka. Makakaranas ka ng sakit. Maaari na, yun na, dahil nasa kasalanan mo at isa yung way para paluin ka ng Diyos. That's why Jesus knows the best place that man can experience His miracle. Kaya nga, ang tanong ko dito mga kapatid, gusto mo ba makaranas ng himala ng Diyos? Amen? Mahina eh. Amen. Amen. Kasi, bilang mga Kristiyano, ang sabi sa Biblia, yung tayo nakakilala sa Panginoon, ang katawan natin ang templo ng Diyos. Amen. Alam niyo ba, kung tuturo ko sa inyo kung saan ang the best place where we can experience the miracle of God. Interesado ba kayo? Amen. Amen. Don't worry, hindi ako maniningil. I will give you a tip. Any places that away from sin. That's the best, perfect place for you to experience the miracle of God. Kaya ngayon, templo na tayo ng Diyos, yung naging anak tayo ng Diyos, yung tumanggap tayo sa ating Panginoon Jesus, naging templo na ito ng banal na Espiritu. At kaya nga, hindi natin naranasan ang pagsama ng Diyos kasi nga, meron tayong kasalanan. We grieve the Holy Spirit. We quench the Holy Spirit. Napipighati natin ang banal na Espiritu dahil ng ating kasalanan. Katulad ng Panginoong Jesus, gusto ng Panginoong Jesus ilabas ang taong ito, ilayo sa makasalanang lugar na yon para makaranasan ng lalaking itong himala ng Panginoong Jesus. The same thing din sa ating mga Kristiyano. Kaya siguro hindi ka nakakaranas ng mga pagkilos ng Diyos, hindi mo nakikita ang pagkilos ng Diyos, hindi mo nararanasan ang pagkilos ng Diyos. Check mo sa sarili mo, ba may kasalanan ka pala? Diba? Kasi, all we need to do, katulad ng hindi ginawa ng mga taga-Bethsaida, all we need to do to find this perfect place is to repent, magsisi. If we committed sin, magsisi tayo. And keep on continuing recognizing who God is. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, kapag tayo ay humingi ng kapatawaran, God will let you experience His miracle. Amen. Pararanasan sa iyo ng Diyos yung kanyang pagsama. Amen. Pararanasan ng Diyos sa iyo ang kanyang himala. Pararanasan ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Pararanasan ng Diyos ang pagpapagaling sa iyo. Amen. Pararanasan ng Diyos ang pag-iingat niya sa iyo. Amen. Praise God. Kaya nga, look for the best place and Jesus knows where it is. Kailangan malayo tayo sa lugar ng makasalanan. Amen. Ask forgiveness para tayo makalayo sa kasalanan ito. Amen? Amen. Pagtuloy natin ang pagbasa. Another way na makikita natin sa verse 23 muli, pagdating nila sa labas, dinulaan niya ang mga mata ng bulag. Kung maaalala niyo po, ang nagdala, hindi naman ang bulag na ito ang kusang pumunta sa Panginoong Jesus eh. Meron pong naghatid, di ba? Inihatid, inakay ng mga lalaking ito. Hindi natin alam kung ito ba kamag-anak o kaibigan, pero dinala ng mga lalaking ito, ang bulag nito sa ating Panginoong Jesus. At one thing na mapapansin natin, alam ng mga lalaking ito kung kanino lalapit. Amen? Amen. Di ba? Bulag yung lalaki pero inihatid sa Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, alam ng mga lalaking ito kung sino ang makakapagpagaling sa bulag. Amen. At iyon ang Panginoong Jesus. Pero yung sa binasa natin, marahil ang mga lalaking ito ay narinig na
na maraming beses ang ginawang himala ng Panginoong Jesus. Maaaring ang lalaking ito na naghatid sa pulat sa Panginoong Jesus ay nakita nila personally yung himalang ginawa ng Panginoong Jesus, kaya nga alam nila kung kanino lalapit sa Panginoong Jesus. Kaya yung pagdating sa first 22 sabi, pagdating na sa labas, anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Dinuroan niya ang mga mata ng bulag. Siguro yung mga lalaki na, hala, dinuroan. Hindi yun, nakita ko yung isang araw, yung ginawa ng Panginoong Jesus. Hala, dinuroan. Hindi ito yung narinig ko sa kwento ng mga tao. Kasi, pag, pinapagaling agad. Lumabas agad yung masamang espiritu. Dinuroan. Kung ako po ba'y manggagamot at ang paraan ko nung pagpapagaling sa inyo, iduduraan ko din ng masakit ng parte ng katawan nyo. Kayo po ba'y papagaling sa akin? Tapos hindi pa ako isang hindi ako nagtututbrush. Kayo po ba'y ano kaya reaksyon nyo? Kayo ba'y matutuwa? O hala? Mapapaisip? Diba? So ano yung itinuturo sa atin dito? Kakaiba, di ba? Naalala niyo ba yung storya? Yung nasabi ko sa inyo una? Agad-agad pinalabas yung masamang espiritu. Agad-agad gumaling yung babaeng dinudugo. Agad-agad nabuhay si Lazarus. Pero this time, medyo mahaba yung proseso. Gumamit ng paraan ang Panginoong Jesus. Alam niyo, itinuturo dito, we cannot put God we cannot put God in a box. Hindi natin maikahon ang Diyos. Amen. Kasi pag kinahon mo ang Diyos, ibig sabihin hanggang sa loob lang ng kahon ang kayang galawan ng Panginoong Jesus. So nagpapakita dito na hindi lahat ng alam nating paraan yun lagi ang dapat gawin ng Panginoon. Diba? Patulad nga ng testimony ni Brother mo kanina, diba? Naghanap siya, nag-isip siya ng paraan na alam niya. Pero suddenly may tumawag sa kanya. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Kasi nga, hindi mo pwedeng ikahon ang Diyos kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi ibig sabihin na, ay, dapat ganito ang gawin ng Diyos. Sige. Hindi. Kasi your ways is different from the ways of God. Amen. Amen. Ephesians chapter 3, verse 20, purihin natin ng Diyos na makakagawa ng higit sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilo sa atin. Amen. Kaya nagulat na lang si brother mo Ano? Di ko ini-expect to. Praise ka. Diba? Ganon kasi ang paraan ng ating Panginoong Jesus. He has many ways. Yung nagkasakit nga si Mikaya, yung aking pong anak na babae, last June, nadengge po siya. Pwede ko sabihin na, Lord, bakit, ang mahal po kasi ng per day, yung bayan. Umabot siya ng 5 days. Lord, hindi pa pwede kaya pagalingin ng 1 day lang? O 2 days lang kaya, para medyo makatipid-tipid ako. Diba? Pero umabot po siya ng 5 days. And that thing made me realize that we cannot question God. His ability. Amen. Amen. Because mas alam niya, higit na nakakaalam siya na kaya niyang gawin sa atin. Amen. Amen. Always remember that we are only His creation and He is our Creator. Amen. Amen? Kaya kung ang pamaraan ng Diyos na Panginoong Jesus, dinuraan niya whatever ways. Pag gusto kang pagalingin ng Panginoong Jesus, papagalingin ka niya kahit ano ang Amen. paparaan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabait ng ating Diyos.
Tuloy natin ang pagbasa sa verse 23. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, may nakikita ka na ba? Tumingala ang lalaki at sinabi, nakakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad. So nakita natin ang another procedure, pinatong ng Panginoong Hesus ang kamay. Ang tanong, gumaling po ba ang bulag? Praise God, tama. Gumaling. But one thing we can notice is not, the healing is not completely. Amen? Bakit kaya? Nanghina na kaya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa dami niyang pinagaling pagdating sa lalaking ito ay naubusan na ng kapangyarihan? Palagay niyo? O kaya, hindi kaya napakatindi ng sakit na ito, ng bulag nito, napakatindi yung pagkakabulag. At talagang unang patong pa ng Jesus, hindi umepekto. Ganun kaya ang kaso? Diba? Alam nyo, ang tinuturo ng Panginoong Jesus dito ay, ano kayo, ready na ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Praise God. Akala ko wala na kayo eh. Ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang gusto ng Panginoong Jesus is to let the man experience yung kanyang pagpapagaling. Alam nyo, kapag ako ay may nagugustuhan na pagkain, umaari ayoko sana na maubos agad eh. I will say, sabi nila, save for the, Save the best for last. save the best for last. Di ba? Kaya ang pagpapakita ng tagpong ito ay hindi dahil sa hindi kayang pagalingin o dahil sa hindi makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos, because gusto ng Diyos na ipa-experience personally, ma-experience, personal na maranasan ang pagpapagaling ng Diyos. At itong pagpapagaling na ito ay matagal nang inaasam ng lalaking ito. Kaya yung tagpong ito is not is not negative kung titingnan natin para sa side ng Panginoon. It's for the man to experience yung pagpapagaling. Hindi agad pinagaling, pero gustong makita ng Panginoong Jesus yung proseso ng pagpapagaling Amen. sa lalaki. And this is the best gift of his life, yung lalaking ito. Hindi natin alam kung gaano naging bulag ang lalaki, pero yung tinanong siya ng Panginoong Jesus, nakakakita ka na ba? Nakakakita na po ako. Pero yun nga lang, ang tingin ko sa tao yung malabo, blurry. Parang punong kahoy daw. The walking tree, ang sabi. The walking tree. Nakakita naman ba kayo ng the walking tree? Kahit malabo yung naranasan ng lalaki, it's very certain na siya ay nabubuhayan ng loob. Amen. From the sight na wala talagang makakita, from his sight na talagang totally black out, nagkaroon na ng aninag. Amen? At kung itutuloy natin sa pagbasa sa verse 25, kaya muling ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos tumingin uli ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Praise God. Anong another procedure ng Panginoon? Pangalawang pagpatong. Yung unang pagpatong ngayon ay pangalawang pagpatong, and this time the man experienced the full healing from God. Amen. Amen? Amen. Praise God. Kaya nga, naniniwala ba kayo talagang ang Diyos ay makapangyarihan? Amen. Praise God. Pinapakita dito talagang walang kahit anong sakit ang hindi niya kayang pagalingin. Bumuhay nga siya ng patay, di ba? At meron din sa mga
sa halimbawa sa Biblia kung saan kinailangan paulit-ulit na ginawa yung 13 nilibot ni Josue ang Jericho bago bumagsak ang pader. Umikot po sila ng 13 ulit. Bakit hindi ba pwedeng isang ikutan lang babagsak na yung ano? Pero it took 13 times si Elias ay nanalangin ng 7 beses bago bumuhos ang ulan. Hindi ba pwedeng isang panalangin lang bumuhos agad ang ulan? Diba? Kahit sa Biblia may mga halimbawa na kailangan natin na gawin pa ulit-ulit. Sabi nga nila, some nails need more than one hit. Ulitin ko, some nails need more than one hit. Alam niyo, pag kayo nagpapako, ewan ko lang kung kayo yung magpako ng isang baon agad. Meron taas na kamay kung meron kayang gawin yon. Wala. Ang pako, kailangan mong pukpukin na madaming beses hindi mo kayang pakuin ng isang paluan lang para bumaon. Alam niyo, tinuturo sa atin ng Diyos, huwag kayong magsawang dumapit sa Diyos. Huwag kayong magsawang manalangin sa Diyos. Lalo na kung meron kayong pangangailangan, lalo na kung kayo may kahilingan, don't give up. Keep on, keep going. Kasi the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na napapalapit tayo sa Diyos. Amen. Amen. And God wants that kind of doing. Nais niya yun na patuloy tayo lumapit sa Diyos. Kung may pinapanalangin tayong kapatiran, huwag tayo magsawang ipanalangin ang ating kapatiran na ito. Amen. Huwag nating sukuan. Amen. Kasi yun naman ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen? At lalago ang inyong pananampalataya kung the more we draw near to God. Amen? Amen. Lalo na kapag ang sagot ng ating Diyos sa ating panalangin ay maghintay. Hindi ka dapat maghihintay lang na parang gano'n na lang. Diba? Habang naghihintay tayo, ganun pa rin dapat yung ating komunikasyon sa ating Diyos. Amen. Amen? Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Alam niyo ang secret? Na natili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Amen. Kaya the more na tayo ay nakipag-communicate sa Diyos, kahit ilang beses kang paulit-ulit ka ng manalangin, gusto ng Diyos na lagi tayong nakakipag-communicate sa Kanya. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! At ang pangwakas, ang sabi doon ay bago siya pinauwi ni Jesus ay binilinan siya, huwag ka nang bumalik sa Bethsaida. At sabi nga sa inyo, ang Bethsaida sumisimbolo ng isang lugar na makasalanan. So, anong gustong sabihin ng ating Diyos? Sin no more. Sin no more. Huwag ka nang babalik sa pagkakasala. Amen? Kaya na, gusto mo ba talagang makaranas ng kabutihan ng Diyos? Gusto mo ba talaga makaranas ng pagpapagaling ng Diyos? Amen. Gusto mo ba talaga makaranas ng pagpapala ng Diyos? Amen. Gusto mo ba talaga makaranas ng pag-iingat ng Diyos? Amen. Sin no more. Amen. Amen. At kung nagkasala ka man, kung halimbawa nagkasala ka man, repent, ask forgiveness. Amen. At aakayin ka ng Panginoong Jesus sa lugar na matatanggap mo ang hibala, ang kanyang pagkilos sa buhay mo. Amen. Amen? Amen.